sapagkat bilang tao, hindi mo makakayanan. Ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lakas upang lahat ay magampanan mo at gumaang. Maibahagi mo sa mga estudyante mo ang kadakilaan ng Diyos. Ngayon po naman ay hahandugan po tayo ng awitin ng ating kapatid na dalawang alagad. Ang kapatid po ng ating mahal na Apo Kunching, si Bunso at si Nanay Mirna po. Naanyanyahan po si kapatid na Bunso. Tamirna. Purihin ka, Ama. Halos hindi makapagluwalang labi ng pasasalamat sa iyo. Salamat po sa panibagong araw na ito. Bilang panimulang araw ng linggong handog mo sa aming magkakapatid, muli pinagkaloob mo na maalayan ka namin, 10 ng aming mga kapatid, na patuloy hinahanap ang kalooban mo. Salamat po, Ama. Nais po namin maluwat-luwat na rin po ang awiting ito ay hindi namin naaawit bago po itong awiting ito, na ito naman pong awiting ito nung ako'y nagkokoro pa. Kung paano sinabi sa iyo ni Guro, aralin mo yung awit na yan at bagay sa tinig mo yan. Subalit, sadya pong may awitin na kung pagmamasdan mo'y madali, subalit pag di kalooban sa iyo, di mo matugunan. Nais po muna naming awitin ang awiting ipaglalaban. Para po sa inyong lahat. Sa tuwi na po, paulit-ulit. Subalit, habang nagbabahagi po ang mga kapatid, ay naramdaman ko na angkop itong awiting ito sa bawat nagbahagi. Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang likaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo.
ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang pangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Salamat po sa Ama. Niloob po ng Amang maging maigsi lamang sapagkat kahit po walang more, nais po naming awitin ang sumunod na awiting ito. Angkop din po itong awiting ito para sa mga alibughang anak. Kung magkaminsan po'y gayon din ako. Ito pong awiting ito ay, kung pag ninilayan po, makahulugan po ang awiting ito. Subalit, hindi ko nga po maunawaan bakit maging ikaw, anak, hindi mo rin siguro po kasi ang umaawit nito. Subalit, napakaganda po ng kahulugan para sa mga alibughang anak na nabago at patuloy mababago sa dakong ito. Amen po ba? Amen, Lord. Namnamin niyo po yung lyrics ng awit na napakaganda po ng linalaman nito. Ano po? Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Salamat po. Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtulong mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo pa alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sa bikap ko na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga
kasalanan mo ay nilimot ko na. Sa bika ko na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sa bika ko na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtulong mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ko. Di mo pa alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sa bika ko na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sa bika ko na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Maraming salamat po. Alam niyo po, inawit ko po ito noong Sabado. Para sabi ko, bakit kaya ito ang inawit ko? Alam niyo po, di po ba ang nakalagay dito, ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Alam niyo po, pagkatapos niyo madaanan yun at napagtagumpayan niyo, napakasarap po sapagkat nadaman niyo na buhay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Kasi kung di mo mararamdaman yun, di mo naranasan, ano ka mga magagalak? At paano malalaman na ang Diyos pala ay gumagabay at pumapatnubay at hindi ka iniiwanan kailan pa man? Amen po ba yun? Yes, Kaya Lord. napakaganda po ng awitin na to. Kaya ang sarap sa awitin. Di po ba? Kaya inulit ko po eh. Bagamat nagtawa na po yung aming pianisto, huminto na po, subalit pinasok pa rin po. Sapagkat Salamat alam po. ko po na may nakaka-relate. Amen? Sa awitin na to. Maraming salamat po. Nawa po ay nasyahan kayo. Pasensya na po kayo kung paanong pagkakaawit. At least naawit natin yung awitin na noon pa. Isa't isa sa amin, sabi ni Guro, aralin nyo yan. Dahil ang kahulugan ng awitin ay napakaganda. Amen po ba? Sadya pong napakabuti ng Diyos. Alam ko po na nakikinig ang aming guro at ginajudge tayo. Hindi man po nagtama, Sapagkat subalit. siya po talaga ang umawit nito. At nakikinig lang po kami.
yun po, binigyan ng pagkakataon na maawit sapagkat napakaganda nga po. Amen po ba, Mother? Opo. Kumbaga, kung paano po sa tuwina, sa kanya rin inaatas na sa bawat titindig, huwag pagmasdan, huwag pakinggan ng kung paano ang himig ng pag-awit, kundi sa tuwina ay damhin ang bawat nilalaman at liriko ng awitin. Kaya po mga kapatid, laban lang. Maraming salamat po sa pagmamahal ng Ama na mararamdaman natin sa ating kapwa. Masaya po ako sa araw na to. Basta po, masaya. Sabi daw po, Mor, salamat po mga mahal kong kapatid na alagads. Napakaganda ng awitin po. Ang nakuha po natin, ang isa po sa nakuha ko, yung pong aanin po ba natin ng buhay kung wala po tayo kay Kristo. Amen po ba? Hindi po ba napakasarap na nasa Panginoon po tayo? Sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, sinakripisyo po niya ang kanyang buhay upang tanggapin po niya ang atas ng Diyos, ang kanyang kabiyak na si Apa. Sinuportahan po niya si Apo, ang kanyang mga anak. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. May isang Apo Kunching na kinalugdan ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, gusto po niya magbahagi. Ito po yung kasamahan ko sa choir ng Nuestra. Nung pong umaawit po kami, gusto po niya ibahagi ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Tinatawagan ko po yung kapatid kong si Danny. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa ating pong mga alagad, sa ating pong mga cup, sa ating pong mga choir, magandang umaga rin po. Sa ating pong mahal na Apo, magandang umaga rin po. At ito po first time ko pong gagawin. Doon po sa naging kaibigan ko po sa Facebook, si Tita Aura Bernabe. So, hello po. Nagkaroon na po kami ng communication. Ayun po. So, pinagsikapan ko po na makauwi kagabi. Sa kasalukuyan po ako po yung substitute secretary po ni Father Steve sa Florida Blanca, Pampanga. At speaking of Father Steve, kinakamusta niya po ang buong kapatirang Divine Mercy na namimisa daw po niya tayong lahat dito. Ano po? So sana po sa pagdiriwang po ng ating anibersaryo, sana po makasama po natin ang ating pong dating kura paroko. So pinagsikapan ko pong makauwi ngayon para po maibahagi ko po sa inyo ang kadakilaan na nangyari po sa akin noong pong nakaraang Huwebes. Noong pong nakaraang Huwebes, nag-share po dito ang ating si Mami Beth, yung pong aming shepherd sa Kawan 2. At bigla-bigla po ako po yung kanya pong natawag noon. At ang kanya pong tinanong niya po sa akin yung lumbay. Ano po? So doon po sa pinagnilayan ko po yung araw na yon. At bakit ko po lumbay? Nalulungkot po ako dahil po Friday hanggang sa Huwebes pong darating po talaga, doon po ako mag-i-stay sa Florida Blanca, Pampanga. Nalulungkot po ako dahil hindi po ako makaka-attend sa gawain po ng ating kapatirang Divine Mercy. Subalit po noong pong Huwebes, pagkatapos po ng ating gawain, nakisabay po ako kila Mother Marisa, kila kapatid na Marie, kay kapatid na Josie, pauwi po ng bahay pare para po malibre na po ako ng pamasahe. Ano po? Pero po, nandun po kami sa may Sitio Dos, bigla pong tinanong po ako ni kapatid na Marie, kapatid na Danny, may gagawin ka ba ngayon? Sabi ko, wala naman po. Sabi po niya, sige sumama ka sa amin, may pupuntahan tayo. So, sama naman po ako. Mabilis naman po akong ayain. Basta po pag ganong lakaran. Sumama po ako. At nagkataon po, dumaan po kami sa bahay ni Mother Marisa. So, for the first time, nakapunta po ako sa kanya pong bahay.
At habang kami po ni Mother Marisa ay nagugutom na kasi ako noon, nagmerienda kami ni Mother Marisa. Habang nagmimerienda po kami ni Mother Marisa, na ibahagi ko po, habang nagbabahagi ng po kaming dalawa, na ibahagi ko po sa kanya, Mother, isa po sa mga pumasok po sa isip ko noon, nasaan na po kaya ako kung hindi po ako napunta sa dakong dambana na ito? So kung titingnan po natin sa ibang mukha, lumbay pa rin po ang nangingibabaw doon. Bakit po? Kung hindi po ako nadako sa dambanang ito, ano na po kaya ang nangyari sa buhay ko? At habang nabahagi ko po kay Mother Marisa yon, bigla po meron po akong nakitang frame doon po sa harapan ng kainan. Nakalagay po doon Light of the World. Doon po ang imahe ng Panginoong Hesukristo. At bigla pong umalis si Mother at nagbihis po siya, nagpalit po siya ng damit. Habang nakaupo po ako doon sa kainan, wala po akong kasama. Bigla pong may bumulong po sa akin. Sabi po niya, panandalian mo o ilang araw kang hindi makadako sa dakong dambana. Subalit sa pupuntahan mo, naroroon ako. Malinaw po na narinig ko ang mga pananalitang ito. Hindi po ako kumikibo, tahimik lang po ako doon sa upuan. Habang si Mother po ay abalang-abala. Hindi ko na po napigilan ng sarili ko, tinawag ko po si Mother. Umiyak na po ako. Sabi ko, Mother, buhay po ang Diyos. Dahil po ako lang po dito sa upuan, may bumulong po sa akin. Ang sabi po, panandalian mong hindi ka makadako sa dakong dambana, subalit sa pupuntahan mo, naroroon ako. Sa ating pong dambana, Divine Mercy po ang nasa harapan. Sa pinuntahan ko po, sa mga nakapunta po doon sa birthday o installation ni Father, Divine Mercy din po ang nasa altar. Isa pong patunay na ang Diyos po ay lagi pong nakagabay at umaalalay sa akin. Kaya po, pinagsikapan ko po na makarating po ngayon sa ating gawain para po maibahagi ko po sa inyo. Sana po doon po sa mga kapwa ko po tagasunod, mga pasyente po na nandito, damin po natin na ang Diyos po ay buhay na umiiral po sa ating katauhan. Wala man po akong sakit pisikal, subalit po ginamot niya ang sakit ko po sa kaluluwa. Nawa po ang naibahagi ko po sa inyo ay maging daan para po lalo po tayong mapalapit sa Diyos na ating sinasamba, sa Diyos Ama na ating dinadakila sa bawat araw po ng ating buhay. At bilang pasasalamat po sa mga kadakilaang nangyayari sa aking buhay, nais ko pong awitan ang ating Ama na sa awit pong ito maipaabot ko po sa Kanya ang aking pong taus-pusong pasasalamat. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo
buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan, sa buong kalangitan, O Diyos kaanganga. Salamat po, Ama, sa araw-araw na kayo po ay nakagabay sa akin. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa pagkalinga. At salamat po sa araw-araw ng aking buhay na kayo po ang nagpahiram nito. Nawa po ang buhay na inyong ipinahiram. Sana po ay ito po ay aking pakamahalin at pakaingatan. Muli po, maraming salamat. Salamat sa iyo, mahal namin kapatid. Tunay nga pong nagpadama sa kanya ang Panginoon. Nandun man po siya sa bahay ng aming Mother of the House. Subalit, sabi nga po ng Diyos, nasaan man kayo, pag ako ang naghari sa inyong sa espiritu, walang maaabot ng malayo. Kaya yung pong malayo ka man, maaabot ng espiritu kung nasan man po tayo, sapagkat ang Diyos ang iniisip natin. Kaya po yung bahagi ni kapatid, na ang sabi po niya, umiyak siya, nadama niya ang Panginoon. Kasi mawawalay daw po siya dito sa dambana na ilang araw. Subalit hindi nga po siya mawawalay sapagkat nandun din po ang divine mercy sa kanyang pupuntahan. Hindi po ba kadakila ng Diyos? Kaya po palakpakan po natin ang lahat po ng nagsipagbahagi. Marami po salamat. Magsitayo na po ang lahat. Pangsama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.